Sa inaabangang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gaganapin sa kauna-unahang pagkakataon sa susunod na taon, sinisiguro ng mga lokal na pamahalaan doon na magiging mapayapa ang idaraos silang halalan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Isang taon bago ang 2025 national at local elections, puspusa na ang paghahanda ng buong bansa. Pero sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, hindi lang basta midterm elections ang inaabangan. May isa pang botohan na pinaghahandaan. Ito ay ang gagawing kauna-unahang parliamentary election o pagboto ng sariling representative at punong ministro ng rehiyon. Katunayan, nagsama-sama na ang mga lokal na pamahalaan sa BARM para magkaisa sa gagawing eleksyon. Ang dating mga magkakaaway, hawak kamay nang ipinakita ang kanilang puwersa at ang dating apat ay naging iisa na lang na partido. Nakakasiguro kayo na tatakbo ang koalisyon ng mapayapang eleksyon. Yun po ang hinahanap natin sa ating mahal na presidente. Sa BGC kasi gusto namin ng isang participatory governance. Kumbaga lahat ng aksyon, lahat ng policy na sana magsisimula sa baba. At pangalawa yung transparency and accountability rin. Gusto namin maging inclusive yung BARM government. Yung magkakatunggali, magkasama ngayon. Yung dati magkatunggali, magkaibigan ngayon. So magkasama ngayon sa coalition. Ibig sabihin, itong mga leaders na ito, kinakailangan natin ng pagbabago at gusto natin na maramdaman ng bawat mamamayan. Ayon naman sa local government ng Holo-Sulu, kaya naman sila nagkaisa at binuo ang Bangsamoro Grand Coalition, hindi lang dahil sa puwersang politikal. Iisa lang ang gusto nila, makapagsimula ng sariling gobyerno ang rehiyon. Gusto rin nilang patunayan na hindi magiging magulo ang eleksyon sa susunod na taon. Inimbita pa nga nila si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo para patunayang kapayapaan ang gusto nila sa rehiyon. Yung mga taong bayan nagkakaisa na gustong-gusto nila ng peace. Kaya ngayon ay ganado rin ako na kunin ng pagka-chief minister. Hindi na namin iniisip ang sarili namin kung hindi yung generations and generations to come. Lalong-lalo na yung edukasyon. Sa kabila naman ng pagkakaisa ng mga lokal na pamahalaan dito sa BARM para sa parliamentary election sa 2025, may mga umuugong pa rin na gustong manghingi ng extension para sa transisyon. Pero sabi nga ng pulso ng mga kapatid nating Moro, panahon na para makaboto sila ng mamumuno sa kanilang rehiyon. Hindi kami natatakot kung mamuto kami sa inyo. Kailangan namin yung magsama-sama sila. Maboto namin. Isa lang po yung aming hinihingi, more development po sa BARM region. Sa kabila naman ng mga umuugong na isyu na ito, dati nang sinabi ng kasalukuyang Chief Minister na handa silang ituloy ang botohan. Sabi din ng Commission on Elections, para sa kanila, dahil nasa batas, tuloy na tuloy ang eleksyon. Sa ngayon nga, hindi lang partidong BGC ang nagsumite ng aplikasyon, kundi may 9 partido ang tinitignan nilang maglalaban-laban sa eleksyon. Madami nang nagsasubmit, pero ating kinakailangan magkaroon tayo ng voters information muna. Yung siyam so far na namomonitor natin ng mga political parties na maaari mag-compete sa Bangsamoro, mag-i-invite din tayo ng mga ilang grupos dyan sa Bangsamoro. Talagang napakataas ang aming paghahanda para sa Bangsamoro election. Binabangga namin 2 balota tayo sa Bangsamoro. Tuloy-tuloy po ang Bangsamoro parliamentary election. Ang parliamentary election sa BARM ay nakatakdang isagawa sa May 12, 2025, kasabay ng midterm elections. Sabi ng COMELEC, sa susunod na buwan, magsisimula na silang magsagawa ng voter education sa BARM para sa gagawing eleksyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.